natin ngayon ay karugtong po ito nung nakarang linggo na kung saan ang mga susi ng kaharian ng Diyos. At one of the keys of the kingdom ay yung pong pinamagatan ko po yan, tinawag ko po yan na quality focus. Yan po makikita po natin dyan sa Marcos chapter 8, beginning verse 3 o verse 32 hanggang 38. Pag inisa-isa po natin yan, babasahin ko po sa wikang English, dito po sa New Living Translation. Sabi po, Jesus turned around and looked in his disciples, then reprimanded Peter, "Get away from me, Satan." He said, "You are seeing this merely from human point of view, not from God's." So dito po, nung sinabi ng Lord na siya ay mamamatay at ihahatid po siya ng mga elders ng Israel upang siya po ay ipako sa krus. Sinabi niya po yun upang siya mamamatay, ilibing, at sabi niya sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay. Nung nakita po ni Pedro sa kanyang pananaw bilang tao, hindi po niya nakita yung kalooban ng Diyos na sinasabi ni Lord na talagang mangyayari sa kanya yun ayon sa hula sa Biblia, sa Old Testament, sa pamamagitan ni Moses ay at ng mga propeta, ay sinabi po niya sa mga alagad. At sabi ni Pedro, sabi nga po dyan, kinausap ng sarili ni Pedro si Lord na huwag namang mangyari. Kaya rinibuk po siya ng Panginoon sa harapan ng lahat na sinabi po niya dyan, "Lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang nakikita mo hindi kalooban ng Diyos, kundi kalooban lang ng tao." So pagdating po ng verse 34, sabi niya, then calling the crowd to join his disciples, he said, if anyone wants to be my follower o my disciples, you must turn from your selfish ways, take up your cross, and follow me. Kaya po, tinawag na po niya yung crowd. Yung salitang crowd po ay patungkol doon sa mga tagasunod lang ng Panginoon, doon sa mga nakakita ng mga miracles, nakakain po ng pagkain sa pamamagitan ng himala ni Lord. Yung mga talagang kahit si Lord pumunta, sumusunod itong mga to, tumatawid ng dagat, ng lawa, kung saan si Lord. So ang tawag sa kanila, followers of Christ. But meron pong tinatawag na disciples. Ito po yung mga student ni Lord. Ito yung mga matites. Ito po yung mga mag-aaral ni Lord. Disciples. Kung saan, ganun po ang pinapagawa ni Lord sa lahat ng tao. Hindi pinapagawang membro, hindi pinapagawang basta believer lang o follower. Doon ang gusto ni Lord ay disciples. So sa verse 34, together po, sinabi po niya sa crowd, mag-join kayo sa aking mga disciples, at bilang sinabi, sino man ang gustong maging alagad ko, sabi niya. Sa NIV version, ganun po ang sinasabi. If anyone wants to be my disciples, sabi po dyan, you must turn from your selfish ways. So nakita po niyo, kailangan daw po siya, iwanan niya ang makasariling pamamaraan. Sabi natin sa Bible, makasariling pamamaraan. Makasariling buhay, ibig sabihin po yan. And take up your cross and follow me. So may sinasabi pong cross, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. So yung cross po na tinatawag po dyan ay, kasama na po dyan siyempre po yung sacrifice, kasi hindi na nga sarili mo, kundi mayroon kang ibang susundin. At ang pinasusunod nga po dyan, kung ano po yung ways ni Lord. At yung ways ni Lord ay hindi po yan para sa sarili natin lang, kundi yung para sa Panginoon talaga. Maintindihan niyo po kung bakit tinawag ko pong quality focus, sapagkat maraming bagay ito sa buhay natin ang ginagawa natin na pang sarili lamang. At yan po ang karamihang dinadaanan ng karamihan. Bakit ka nag-aaral? Bakit magpapalaki ng pag-aaralin? At pagkatapos mag-aral, bakit magpapamilya? Karamihan po dyan, pag walang salita ng Diyos, sa pamaraang pang sarili lamang. So dito po, ang sabi po niya, sino mang gustong maging alagad ko? Meaning, yung gustong pumasok sa langit, maging estudyante ng salita ng Diyos, sabi ni Lord, kailangan limutin niya muna, sabi niya, iwanan niya ang kanyang ang kanyang makasariling buhay, kunin niya ang cross niya, pasanin ang cross, at sumunod sa Panginoon. In verse 35, sabi niya, if you try to hang on your life or to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save or you will be saved. So dito po, malalim talata. Ang sinasabi ko dito, ang sino maghangad na magligtas ng kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito. Ibig sabihin, pang sarili lang.
Kaya yung mga sabi iba na sabi, kontento na ako sa buhay, wala na akong hahanapin. Delikado yun. Kasi hindi ka na naghahangad na ang iba'y masave. Di ba? Ang iba'y sarili na iniintindi natin. Parang yung nasa aklat sa Mateo na sinasabi, yung illustration ni Lord sa isang mayaman. Sabi niya, wala na akong hangarin pa. Ang dami ko ng bodega kasi marami na akong pera. So ang gagawin ko na lang ngayon ay magsaya, uminom at matulog. Pero ang sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang manginginabang ng iyong pinagtrabahuan? Ano sinasabi ni Lord? Yung selfish na pamumuhay, walang halaga. Isa pang bagay dito, si Lord ang may handle ng ating buhay. So sabi, walang mangyari. Kaya sa atin, mapakalaga kung maunawa natin ito, magkaroon tayo ng tamang focus. Tinatawag ko nga ng quality focus. Sapagkat marami tayong klase ng focus sa buhay ngayon. Tingnan yung katabi nyo. Pag alis natin sa lugar ng sambahan, may focus kung pupuntahan yung mga yan. May kanya-kanyang focus ang buhay natin. At kailangan pong maka-align po tayo sa tamang focus. At tinatawag ko pong quality focus. And then sa dito, sa verse 35, yung mag-alay, if you give up your life for my sake, kung ibibigay mo ang buhay mo, alang-alang sa akin, sabi ng Panginoon. So nakita nyo, Jesus, sabi po na, and for the sake of the good news, sabi natin good news, yung mabuting balita na nagdala po ng kaligtas sa iba, you will save it. Siya lang ang magkakaroon ng buhay. So yung mga makasarili, wala po talagang puwang. Kaya tingnan po natin ang ating sarili mamaya. So sa verse 36, sabi niya, and what you benefit if you gain the whole world but lose your own soul. Sabi niya, anong benepisyo kung makuha mo man ang mga bagay dito sa mundo? Nagkaroon ka ng maraming asin sa buhay, nakakapag-travel ka around the world, ikaw ay nakukuha mo ang gusto mo. Anong benepisyo niyan kung ang kapalit naman ito ay ang iyong kaluluwa? Hindi masama mag-focus sa pagpapayaman. Bakit sinabi ng Bible yan? Sabi sa Kawikaan, iwasan mo ang pag-focus sa pagpapayaman sapagkat ang kayamanan ay parang agila lang yan o isang iglap nawawala. Pero ang iyong kaluluwa, sabi niya, kung ang kapalit naman ito ang iyong kaluluwa, makinig po kayo mabuti. Sabi natin sabay-sabay, kaluluwa. Kasi po, ang tao ay living soul. Tayo po ay linikha ni Lord sa tatlong kalagayan. Ang ating tao ay mayroong tatlong kalagayan. Mayroong espiritu, kaluluwa at katawan. Pag namatay tayo, ang espiritu natin kaloob ng Diyos, babalik automatic sa Diyos. At ang ating lupang katawan ay, yan ang magpapantay, 1,000, 2,000 burol dadalhin saan? Sa Anawin. Kung may pera, sa forest loan. Doon yun. Kasi mabubulok yan eh. Pero yung kaluluwa, yung soul, siya yung buhay na sisingilin ng Diyos. Kaya may impyerno eh. Kasi doon ilalagay ang mga kaluluwang na mali ang focus sa buhay. So makikita po ninyo, sa verse 26, ano daw ang benepisyo mo kung ang kapalit naman ito ang iyong sariling kaluluwa? Sabi niyo sabay-sabay, sariling kaluluwa. Okay, verse 38, verse 37. Is anything worth more than your soul? Meron po bang may papantay sa iyong kaluluwa? Ang kaluluwa po natin ay mahal. Walang kayamanan pwedeng ipantay. Ganyan yung kamahal ng Diyos. Kaya nga sabi sa unang Korinto chapter 15, pagkatapos nating mamatay, yung mga lahat na kay Kristo ay bubuhay muli at bibigyan ng katawang hindi na mabubulok. Ang tawag po doon, glorified body. Sabi nga po doon, paano bibigyan ng Diyos yan? Sa isang hisap mata. Ganun katil. Magkisap ka ng mata, ganun nilod gagawin yun. Papalitan ng iyong katawan na nabubulok at bibigyan ka ng isang katawang hindi na mabubulok. Ang tawag doon, glorified body. Paano ang halimbawa doon? Si Jesus, nung muli po siyang mabuhay, nakasarado mga pinto ng mga alagad dahil sa takot sa kapag-uusig sa mga Hudyo, dumating si Lord, saan dumaan? Nabasa niyo na ba yun? Tumagos po siya sa pader. Napanood ko lang po yan sa pelikula ang tawag doon? X-Men, na meron pong isang mutant doon na yun ang kaloob na tumatago sa pader. So makikita natin, nasa Biblia yun. Ang tawag po natin doon ay glorified body. So yun po ang pangako ni Lord, yun po ang heavenly body na ilalagay sa ating soul sa muling pagbabalik ng Panginoon sa ating kaluluwa. So makita natin, mahalaga ang ating kaluluwa.
Mayroon bang maibabayad? Mayroon ba tayo? Kaya nga langit, hindi uso doon yung lagayan eh. Walang lagay doon. Yung hindi pinag-uusapan nung kung anong reliyon mo. Sapagkat ang reliyon ay hindi daan para sa langit. Ang daan para sa langit ay personal relationship sa ating Panginoon. Kaya nga po, Juan 1:12, sino mang sa Kanya tumanggap at manalig ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pinagniwanag din ng Panginoon niya kay Nicodemo sa 1 chapter 3, verse 3 hanggang 7. Ang sabi ng Panginoon, malibang ikay maipanganak na muli. Yung kapanganakan ay relationship. Di po ba, pag ikaw ay isinilang sa laman, inanak ka ng nanay mo, anong nangyari? Nagkaroon ka nung magsimula kang makuha, nagkaroon ka ng relationship sa iyong magulang. Ganun din naman sabi ni Lord. Ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa Espiritu. Sabi ni Lord sa 7, huwag kayo magtaka, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ang sinasabi ni Lord ito'y guro ng Israel. Rabbi, isa po siyang Pariseo. At the same time, siya po ay membro ng Sanhedrin ng mga Hudyo, pinakamataas na kapulungan ng mga elders ng bansang Israel. So makikita po niyo dyan, napakamahal ng kaluluwa. Hindi po siya kayang pantayan ng anumang halaga. Precious po ang ating kaluluwa. Ganyan po yung kamahal. Kaya sabi ng Lord sa 1:3-16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa mga tao. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin po nyo, sino man na sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po kamahal ang kaluluwa. Ngayon ang sabi ni Lord, ano nga ang may papalit mo sa iyong kaluluwa? Kung makamtan mo man ang buong mundo, kung ang kapalit naman ito ay kapamakan sa impyerno. Ano ang pwede mong ibayad? Wala pwedeng bayad sapagkat ang nagbayad para sa ating kaligtasan ay ang Diyos mismo. Si Kristo mismo ang nagkatawang taong Diyos, a God man, at pagkatapos namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, nalibing, kung paano sila libing, muling nabuhay, at umakyat sa langit, at nagambilin. Kaya ang sino mang sumampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kaluluwa ay maliligtas anumang oras. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang ating kaluluwa. Binayaran po ng Panginoon yan. Kaya nga ang tawag natin kay Kristo ay tagapagligtas. Ang tawag po yan ay Savior. Kaya nga natin po siya wino-worship sa kanyang pagkaligtas sa atin. So yung kaluluwa po natin ay mahal. Tapos sa verse 28, sinabi niya, if anyone is ashamed of me and my message in this adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of the person when He returns in the glory of His Father with the holy angels. Ang sa Tagalog, sabi niya, sino mang ako'y ikahiya sa harapan ng mga tao o mensahe, o ikahiyagan natin ang mensahe ito, yung good news, yung paggagawa ng alagad, dito sa mundong makasalanan, ang tawag na po dito, adulterous in sinful days, o ng panahon natin, generation po nakalagay sa iba, o dito sa adulterous in sinful generation, sabi niya, ang anak ng tao, si Kristo po yun, ay ikakahiya din niya ang mga taong ikinahiya siya sa harapan ng amang nasa langit kasama ng mga banal na anghel. So ngayon po, para hindi po tayo masayang, kaya pinamagatan ko po yan na quality focus. Ang tao, yung mga bago, at yung mga disciples na, yung mga leading disciples ko ngayon, mapili po ninyo ang tamang focus kung saan kayo magpupokus. Kung kay Lord kayo, o labas kayo sa kural ng Panginoon. Pag pinili natin, nag-focus po tayo sa buhay na kung saan alam natin ang dulo, walang kabuluhan. Kaya mahalaga po ang foresight eh. Mahalaga po ang foresight. Ako bilib ako sa Amerikano. Ang Amerikano, iba po siyang mag-isip. Ang pananaw po niya, pang 15 to 30 years long range. Pag tinignan po nila ang isang bansa, gusto nilang sakupin, ang plano po nila dyan, ganun katagal. Hindi po sila nag-iisip na pang isang taonan lang. Hindi katulad ng Pilipino, nag-iisip lang natin kung ano makakain natin ngayon, pagkatapos bukas, wala na. Kaya karamihan sa mga Pilipino, walang savings. Amen? Walang savings. Pag nagkaroon man ng pera, punta yan ang bull. Magkagastos po yan. Pangungutang pa yan. So kasi, ganun tayo hinubog ng Western. At dapat lumaya po tayo doon. Dapat marunong tayo magtingin para sa ating kinabukasan. Ano mo nga ang lahat ng ito?
o ang kapalit naman ay yung kaluluwa. So ang dapat iisipin natin muna yung ating yung lagay ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Yun ang pinakauna. Kaya ang tanong nga po dito, kung ikaw ba'y mamamatay mamaya, gaano mo tiyak na sa langit ka pupunta at ano yung batayan? At ito lang prueba mo na hindi ka pupunta sa impyerno. Dapat alam mo yan. Sinabi ko yan sa nanay ko at sa kapatid ko. Yan nga ang problema ko. Pero sabi niya, may reliyon naman ako. Hindi pasado. Yung may pera, hindi rin pasado. Tanging relationship lang sa Panginoon para masecure ang iyong kaluluwa. So makikita po niyo dito, sinabi ng Panginoon yan dito, kung magpo-focus po tayo sa lahat ng bagay na pwede nating pakinabangan, siguruhin mong ito'y pasado sa harapan ng Panginoon. Kasi wala kang pwedeng ibayad maliban doon sa may nagbayad na at kailangan kilalanin po natin yung ginawang pagbayad ng Diyos para sa atin. So ano man marating natin sa mundo, siguruhin po natin na kasama natin ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa mga taga-Corinto, di ata't mga mayaman na kayo. Kung mayaman na kayo, di sana na nabahagian nyo kami. Para bang sinasabi niyo ang inyong hindi kaloob ng Diyos ang ibinigay sa inyo. Kasi na-focus po sila sa pansarili lamang. Hindi po sila na-focus, ang kanilang sarili ay tinuri nilang kanila. Ang sabi nga ng Bible sa awit, even yung ating buhay at lahat ng ating ari-arian ay pag-aari ng Diyos. Yan nga po ang aking dadalhin sa seminar na yung perspective about wealth. Kung sino ba talagang may-ari. Ang Diyos po may-ari ito. So ang magiging buhay po natin, ang Diyos may-ari. Kaya sabi ng Panginoon dito, ang dapat pagpukusan natin ay yung nakalagay sa verse. Sa verse 35. Even the disciples, yun ang problema nila. Kaya tayo ngayon, focus tayo sa ating sarili. Wala tayong iniisip para sa iba. Now, dun sa verse 38, sinabi ng Panginoon na ang sino mang ikahiya ako. Kaya bandang dulo ng sermon na ito, ipapaayos ko po sa inyo ang inyong mga devotion. Pagkatapos po, isi-share niyo yan sa mga taong gustong pabahagian ng Panginoon. Tapos papanalangin po yan at ipagpapasti para po sa kanilang kaligtasan. Bakit ka mag-share? Bakit ka mag-devotion? At bakit ka magpapasti? Hindi para sa iyong sarili, kundi para doon sa tao gusto ni Lord na mabahagian natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, bigyan po natin ng meaning po yung focus. Punta tayo sa focus. Yan ang purusan. Yung focus po ay nakalagay yun, nandiyan na ba? Center of activity. Doon sa mga talatang binasa natin, makikita doon yung mayroon doon center of activity. Dapat alam natin kung anong sentro ng ating ginagawa. Ito ba'y pasado sa langit o hindi pasado sa langit? Hindi ko sinabing kung na kayo mahangad na gumanda ang buhay ninyo. Gusto ng Diyos yan. Pero ang ayaw ng Diyos, yung gumanda ang buhay mo, nagkaroon ka ng mga maraming bagay sa iyong buhay, nagkaroon ka ng maraming pera, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ka ng pamilya, pero wala ka sa Panginoon. Big mistake po yun. Kasi ano nga, pwede mong ibayad mo sa kaluluwa mo, hindi yung naipon mo, wala yun. Mawawala lang yan. Sabi nga ni Solomon, sabi nakita ko lahat ay walang kabuluhan. Meron akong nakitang malaking kamangmangan, sabi ni Solomon. Yung nag-iisa sa buhay, trabaho ng trabaho, ipon ng ipon. Tapos pag namatay, ala namang manginabang. Kamangmangan pala daw yun. Kaya mas maganda na i-enjoy nyo ang buhay nyo na nasa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi ko sinabing mali. Maganda nga po yun na yumaman ka, na nasa Panginoon ka. Mas maganda ang magagawa mo para sa Diyos. Marami kang matutulungan. Kaya ako payayamayan ng Diyos. Kaya kung may panalangin po kayo, Lord, paunarin nyo ako para po magamit nyo ako sa paghahayag ng yung gospel. Na yung salapi ko, pwede ko itustos doon sa mga ginagamit mo. Amen po ba? Tulad ng mga taong nagtustos sa Panginoong Jesucristo, sa aklat ng Lucas, mababasa niyo po yun. At hindi mga biro lang mga nagtustos kay Lord, mga bigati, mayroong katiwala ni Herodes. Mga babae pa, kaya huwag niyong mamalitin ng babae. Sila po yung tumustos sa gospel. So yung center of activity, meaning po ng focus, excuse me. Isa pa yung kung tinatawag ang point of concentration. Minsan mayroong patalastas yung anak ni Gary Lee na hindi niya makuha-kuha yung step ng sayaw. Tapos biglang pumasok yung tatay. Sabi niya, Dad, di ko madali-dali, di ko makuha. Biglang
sinabi ng tatay, mag-focus ka. Pero pala yung focus na inumin. Hindi ba mayroong inumin na focus? Inumin kayo. Mag-focus ka. So, para makuha mo. Ipatalastas lamang po yun. Pero yung tinatawag na focus, ito yung point of concentration. Saan ka magko-concentrate? Sino would concentrate? Di ba pag ikaw ay mayroong kang iniisip, mayroong kang gagawin, tapos may maingay, ang sinasabi mo, huwag kang maingay. Dahil ng asawa ko, pag nag-devotion siya, at ako'y maingay sa kayong bata, gagalit siya. Hindi ako makapag-concentrate. Sabi niya gano'n, nagwawala siya. Kita niyo na nag-devotion ako, ang ingay-ingay niyo, gagalit siya. Pag ako naman nag-devotion, daldal sila ng daldal ng tatay ko, ano ba kayo? Hindi ako makapag-devotion sa inyo. Maingay kayo. So yung point ng concentration. Sa buhay po natin ito, kung lalagyan natin ng kaguluhan ng ating buhay, malayo sa Panginoon. Yung nga na nag-aaral po, pag hindi siya nag-focus sa pag-aaral, dinagdagan ng boyfriend, girlfriend, yari. Kaya kung mag-aaral, mag-focus. Amen po ba? Amen po ba? Kasi karamihan sa hindi nag-focus doon, bigo. Pamangkin ko magpupulis, focus ngayon sa pagre-review. Kasi pag hindi siya nag-focus sa pagre-review, nako. Temo sis May, meron tayong mga sir dito. Sir, nag-focus sa pagpupulis, kaya pulis siya kayo. So ano mang bagay sa buhay natin, pag hindi natin yung talagang gustong ipinagagawa sa atin ng Diyos, even ang church, kung ano-ano ang ginagawa ng pastor, kung anong ginagawa ng simbahan na hindi naman pinagagawa ng Diyos, mabibigo. Ano ba pinagagawa ng Panginoon sa church? Sabi niya, gawing alagad ang mga tao. Iwin. At ang sabi, turuan sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. So ang job ko talaga, reaching and equipping. Yung pong trabaho ko talaga natin. So doon ako nakafocus. So makikita po natin yung point of concentration. Isa pa pong meaning ng focus ay directing attention. Ganun din yan eh. Mayroong direksyon ng attention. Meron talagang sentrong doon lang. Once na naging alagad ka ng Panginoon, natutuwa po ako, marami pong disciple sa pulis. Mayroon pa mga vlogger. Ang buhay po nila, nakapokus po doon. Kahit pulis po sila, kahit alam nilang nasa trabaho sila. Pero yung length ng life nila, doon nila kasi alam nilang may silang buhay. Isa pang meaning ng focus, yung life length. Ibig sabihin ng life length, hindi ko nalagay dyan, yung haba ng buhay. Ilang taon ka bang mabubuhay? Kung ikaw isang mananampalataya, isang disciple, gugugulin mo ang buhay mo para kay Lord. Dapat alam natin, hindi naman tayo magbubuhay ng 200 years. Ang iba nga hanggang 40, 50, 60, pag nakarating ng 70, 80, grasya na ng Diyos yun. Amen po ba? Pagdating na lang 50, sakitin na. Lalabas na mga tumas. Alam yung mga tumas, Saint Tomas. Dati, yung mga bata-bata pa, baby oil, pabango ang binabahi. Pero habang tumatagal, nag-iiba na, mga efficacy oil na, kung ano na, mga pang-reliever. Kasi meron ng arthritis. So, dito makikita natin na isipin natin na may length lang ang buhay natin. Hindi matagal. So, ibig sabihin yan, pinapakita dito sa ating mga talata na kung paahalagaan natin, kung gusto natin maging disciples ni Lord, yun ang sinasabi. Pasanin natin ating cross, yung pinagagawa ng Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. Yung lives pa natin, yung buhay natin doon nakapokus. Okay lang yan, magkaroon tayo ng mga bagay-bagay, pero dapat nakilod tayo, nakapokus tayo, may tamang focus ang ating buhay. Na pag namatay tayo, alam natin, kilod tayo pupunta. At alam natin, mayroon tayo tatamong gantimpala ayon sa ating ginawa. Amen po ba? So yun dapat. Kung mayroon tayong buhay ngayon, ang focus po natin ay paglingkod natin sa Panginoon ang buong buhay natin. Maging alagad tayo ng Panginoon. So ang pinupokus ko dito, ang pinaka-ending ng mensahe nito ay kung sino mang gustong maging alagad ko, ang sabi ni Lord, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sabi sabay cross. Tanongin mo katabi mo, mabigat ba cross mo? Ang iba kasi, mautak eh, mayroong kwento. Meron ako pong kwentong barbero, gusto ko isa sa inyo. Ito po kwento lang, wala po ito sa Bible. Narinig ko lang ito sa iba para makarelate lang po tayo.
Eh yung isa, sabi ng isa, Juan, sabi ng Panginoon, pasalin mo yung cross mo at sumunod ka sa akin. Nakita ni Juan, ang laki ng cross. Hirap na hirap siya. Habang naglalakad at sumusunod sa Panginoon, kalagkad yung cross, ang ginagawa niya, unti-unti po niyang pinuputulan. Pinuputulan po niya. Ganon at ganon. Habang naglalakad si Lord ay hindi lumilingon, siya naman, pinuputulan hanggang sa makarating po sa isang lugar at mayroong isang bangin na magkabila, bangin, malalim. At sabi ng Panginoon, si Lord nandun na sa kabila. Kuha, nasaan ka na? Sabi niya, nandito po ako. Lord, hindi ako makatawid. Nasaan yung krus na pinadala ko sa'yo? Gawin mong tulay. Ay, isang tangkal na lang eh. Pinutol lang, papuputol niya. Ayaw niya kasi pumasan. Ibig sabihin, ayaw niyang pasanin, ayaw niyang ipamuhay yung pamumuhay ng isang alagad na gusto ni Lord ipamuhay niya. Sumunod nga naman, kaya lang, mayroong ginawang iba. Maling focus eh. Anong ginawa? Tinanggalan niya ng tinanggalan dahil mabigat daw. Yung pala gagawing tulay, pagdating doon, hindi siya makatawid, hindi siya makasunod kay Lord. Eh putol na eh, sandanggal na lang yung krus niya eh. Tinabasan niya ng tinabasan. Tayo po, minsan, ganun ang ginagawa natin. May pinapagawa si Lord. O nga, nagsisimba naman, sumusunod naman kay Lord. Pero yung pinapagawa talaga, ayaw gawin. Minsan na dito sa church, meron tayong ini-implement, pina-execute sa buhay ng bawat isa. Pag devotion ka, puro ng devotion. Ayaw. Pero gustong pumasok sa langit. Amen? Gustong pumasok sa langit, pero devotion ayaw. Yung devotion na dito sa lupa, ayaw mo yung pagpasok sa langit. Sabi nga ni ibang pastor, ang lapit-lapit ng simbahan, hindi maka-attend, pero pagpasok sa langit, gusto. Ay simbahan nga lang, nabi niya eh. Nandyan lang, hindi maka-attend, yung pa kayang pagpasok sa langit. Malabo. So makita natin yung focus, yung central of activity natin, yung point of concentration natin, yung direct attention, napakahalaga po yan. Ang isa pang meaning po ng focus ay adjustment for vision. O yan, adjustment. Magka-adjust tayo. Once nakita natin yung vision, yung gustong pinapagawa sa atin ni Lord, at meron tayong ibang ginagawa, mag-a-adjust ka. Amen? I-adjust mo, i-manage mo. Halimbawa, dati hindi mo kaya mag-devotion kasi, pastor, ang hirap talaga mag-devotion, mag-isin ng bata. Pero pag gusto mong sumunod si Lord, at bilang alagad, mag-a-adjust ka. Sinasabi ko nga sa mga estudyante, ngayon, pasok na kayo. So ngayon, gigising kayo. Kung ang alas 4 ang pasok ay alas 5 at magigising ka ng alas 4, gawin mong alas 3, dibusong ka na. Diyan natin i-apply yung lahat ng gusto, may paraan, ngunit yung ayaw, may raming gagawa ng dahilan. Yun ang ginagawa natin. Pinuputol natin yung cross natin, yung sakripisyong pinapagawa ng Panginoon. Binigyan tayo ng focus, directive attention, na kailangan po natin i-adjust, ayaw natin. Tapos isa pang meaning po ng focus ay yung point of convergence. Yung pong punto na dati hiwalay ka, hindi ka kasama, ngayon isasama mo na ang sarili mo. Kasi may focus nga po. Diba? The act of converging, especially moving toward uniformity. Natutuwa po ako ngayon, uniform tayo sa devotion. Lahat para pareho devotion, ano? Natutuwa ako, palapakan naman natin si Lord yan. Para pareho sa devotion, sabi ko, first time ito ah. Ngayong umaga, ang devotion ay para pareho. So, ibig sabihin, kumilos si Lord. So, ito yung dati, ayaw mo, sasali ka. Kasi nakita mo, kasali ako dito sa focus na to. Pero ngayon, may convention tayo. Focus tayo sa convention. So, anong mga gagawin po doon? Mag-a-adjust po tayo. Yung ating financial na kailangan, pamasahe, pagkain. Pero ang tinutukoy po dito sa ating pag-uusap ay, ang sabi po niya, sa verse 35, if you try to hang on to life, you will lose it. Kapag daw trinay natin ang buhay natin, hinang natin sa pansarili lamang, mabibigo po tayo, mawawalan tayo. Pero kapag ibinigay natin ang ating sarili para sa Panginoon, ang sabi po dito, alang-alang sa mabuting balita, tayo ang magkakaroon nun. Ang maganda rito, pag nasa Panginoon ka, at ipagagamit mo ang iyong buhay sa Panginoon, mayroong mangyaring maganda sa ating buhay. Binigyan po natin ng pagpapahalaga ang ating kaluluwa. Mahalin po ba ang inyong kaluluwa? So mahalin po natin ang ating kapwa. So tayo po nabubuhay hindi para sa sarili lang natin.
Kaya ang fasting, hindi po yan para sa sarili natin. Ang fasting ay para sa ibang tao. Kaya kung gusto mong fasting, fasting mo ibang tao. Kaya gusto mong ikay-pag-pray, i-request ka. Pastor, pakipag-fasting mo nga po ako kasi meron po akong hinihilingi. So may magpa-fasting. Mga kapatid, ngayong umaga, yan po ang dala kong mensahe sa inyo na quality focus. Kaya sinabi kong quality focus sapagkat kung si Lord ang nakapokus ka kay Lord, marami kang matututunan. At unang gusto kong i-share po sa inyo ay para magkaroon kayo ng focus kay Lord. Magbasa kayo nito. Araw at gabi. Saan mababasa ko? Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi niya, ano sabi? Basahin mo ang aklat na iyon araw at gabi upang matiyak mo ang lahat na naroon at tiyak mo masundon. Nang sa gayon ikaw ay magiginhawa at magtatagumpay. Sa English po, prosper in success. Yan ang promise po nung nagbabasa nito. So kung magsisimula po tayo mag-focus dito, may encounter natin ng Panginoon. Araw at gabi po yan. Mula umaga hanggang alas 10. Ang challenge nga po ay walang magkakape hanggat walang devotion. Kung gusto po niya, meron po tayong guide dyan. Hingi po kayo ng guide sa amin. Bibigyan po namin kayo. And then, sa gabi bago matulog hanggang alas 10, dapat may devotion po. Walang matutulog na walang devotion. So dyan tayo nag-start para ma-achieve natin ang radical transformation sa church natin at sa bawat isa sa atin. So ang isa sa mga susi ng Kingdom of God ay walang iba kundi yung quality focus.